Parang ito, hindi ko maintindihan kung si dating Pangulong Duterte ang binabanatan nitong si Joel Villanueva, mga kababayan. Kasi bakit? Eto ha, ay tapos na. Wala na, uuwian na tayo, tapos na pala. Eto, mga kababayan. Siguro mga isang linggo na may nagpasa sa akin itong video na ito. Na si Joel Villanueva may sinasabi. Ano po? May sinasabi mga kababayan, sa national government. Unang-una, mga bossing, di ba parte siya ng national government? Isa siya sa senador natin, mga kababayan. Isa siya sa ating senador na parte ng national government, mga bossing. Ano sabi ni Joel Villanueva dito? Alam ko yung iba po sa inyo nakita na, napanood na, narinig na itong si Joel Villanueva. Para po doon sa hindi pa nakakarinig, eto po, pakinggan nyo. Unang mga nakaraang taon hanggang bukong-bukong lang. Yung isang taon hanggang bewa. Ngayon, lagpas tao na. Alam niyo ba? Mga kababayan, ang tinutukoy nito yung tungkol sa baha. Ano po, mga bossing? Ang tanong natin, sabi niya, nung nakaraang taon hanggang tuhod, ngayon hanggang tumataas pa din po. Ano ang ginawa nung dating administrasyon? Bakit pagpalit ni PBBM ganyang kalaki ang baha? No? Biruin nyo mga bossing, 6 na taon nakaupo ang dating Pangulong Duterte. Ikukumpara nila sasabihin nila ang presidente nyo, si PBBM, 1 taon nang nakaupo. Baha pa din. Kung sana mga kababayan, si Digong kumilos, no, para masugpo talaga ang baha sa buong Pilipinas, mga bossing. Siguro sa unang taon ng administrasyong Marcos, walang baha. Miski po sa pangalawang taon ng administrasyong Marcos, wala pong baha, mga bossing. Kasi nasolusyonan no? Hindi lang naman po 2023, hindi lang naman po 2024, yung baha, mga kababayan. Mahabang panahon na po, nagiging problema na po ang baha, mga bossing. Ano ginawa ng dating Pangulo? Kaya nga po sabi ko, hindi ko alam kung sino ang binabanatan nitong si Joel Villanueva na ating senador. No? Dahil ako, nalalabuan akong intindihin na si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil una, yung hinahanap nila na flood control daw po. Nasaan yung flood control? Bakit ganyan? Ano yun? Santambak? Yung 5,000 na flood control, ilalagay mo lahat sa Pasig, Marikina? Ilalagay mo lahat sa Quezon City? Siyempre kalat sa buong Pilipinas yan, mga kababayan. Uulitin ko nga mga bossing. No? 1 taon pa lang nakaupo ang Pangulo, pangalawang taon ngayon. Kung nagawan po ng paraan o kung kumilos ang dating Pangulong Duterte para dyan sa baha na yan, no? Di sana po 2023, 2024, malamang wala pong baha. Wala mga kababayan no? Ang habang panahon yun. Yung sa Davao. Di ba? Sa Davao, hanggang ngayon mga bossing, meron tayong mga nakikita na mga balita na santambak din ang binabahado sa Davao. Tama ba yung word ko? Santambak? Maraming lugar ang binabaha sa Davao. Ilang taon na silang nakaupo, ilang taon na pong mayor sila. Palit-palit na lang sila sa pagiging mayor doon sa Davao. Ganun pa din po, mga kababayan. Binabaha pa din. Nandoon yung tinutulugan, yung problema, mga bossing. Ano po? Tinutulugan yung problema. At nararamdaman ko kay Joel Villanueva, siguro gusto niyang makuha, although kakapanalo ba or hindi ako sure. Ito 100% hindi ako sure kung kakapanalo lang ni Joel Villanueva or magre-re-elect siya nitong 2025 para sa pagkasenador. Kung sakaling ganon, ayaw niyang mawalan ng boto sa mga DDS, no? Ayaw niyang mawalan ng boto sa mga pro-government. Yan lang. Ano po yung sa madaling salita yun? Namamangka sa dalawang ilog, mga kababayan. Kaya, baka nagpapasikat. Ano po? 1 billion sa isang araw ang pondo ng DPWH alone sa flood control alone. Joel, sabihin mo sa kanila kung nasaan yung flood control. Baka naman hindi naman lang nasa nasa Pasig, nasa
Quezon City. Hindi lang naman lahat yan dyan, no? Mahirap namang itambak lang dyan yan. Buong Pilipinas, yung flood control na sinasabi mong 1 bilyon ang ginagastos. Oh, ha? Eh, nasan yun? Oh, nasaan? Hindi yun this year. Last year pa. Eh, 2 taon na po. Kaya ho, nasabihin ko sa inyo, ano? ang national government, palpak. Palpak ka din. Di ba? Kung sakali, ang tinutukoy mo, Administrasyong Marcos, ibig sabihin, palpak ka din. Ano? May naibigay ka bang idea para makontrol yung yung baha? O panay ka lang din kagaya ng mga yan. Panay ka lang din talaga batikos, baka ganyan lang din. Di ba? Pero mga kababayan, napakahirap po talagang isipin, no? Nasisisihin nila ang ating Pangulo dito. Dahil ang tagal na upo nung dating administrasyon, ayan ang bumungad sa ating lahat. Baha. Di ba? Kung merong ginawang solusyon yun, mga bossing, hindi ho tayo makakaranas niyan. Ano? Hindi ho tayo makakaranas niyan. Bakit yung pati ho Davao? Alam ko, inulit ko lang, pati ho Davao, mga kababayan, ilang taon ho silang nakaupo. Buong Pilipinas na lang, 6 na taon, nandiyan ka sa posisyon na to. Alam nga naman pagkaupo ng Pangulong Bongbong Marcos, 5 days, wala nang baha nito. 1 year, wala nang baha nito. Kung napakadami ho, mga kababayan, na problema o napakalaking problema ng baha sa Pilipinas, kukulangin po ang 1 taon bago po masolusyonan yan. Ano? Tuloy natin. Ang programa, hindi po pwedeng ganito. Dapat kailangan makarinig kami ng solusyon galing sa'yo. No? Baka naman pagkatapos mo dyan magsalita, wala na, okay na. Baha, wala tayong magagawa. Pagkatapos mong bumanat, no? Pagkatapos mong bumanat sa administrasyon ngayon o bumanat sa national government, which is isa ka sa national government, kabilang ka sa national government, pagkatapos niyan, uwi lang, tulog lang, nganga lang. Hihintayin namin, Senator Joel Villanueva, kung ano yung maitutulong mo para masolusyonan itong problema sa baha ng Pilipinas. Sabi ni Paeng Chu, test naman pa naman tong si Joel tapos ganyan mag-isip. Di kayang kalabanin ng gobyerno ang kalikasan. Konti na lang din utak niya si Joel Villanueva. Alam niyo po mga bossing, simula ho, no, kung hindi ako nagkakamali, simula nung natanggal bilang Senate President, ito pong sino ba to? No? Nakalimutan. Si Mig Zubiri, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, doon na din parang nawala na din ng posisyon o pinakamataas siya doon sa isang side, no, ng Senado. Kaya doon na nag-umpisang bumanat. Pero anyway, kabisado ng taong bayan, no? Kabisado ng taong bayan kung sino lang yung puro mga dakdak lang, puro lang banat sa Pangulo, puro lang banat sa gobyerno. Tapos kayo pa, ha? Kasali pa kayo dyan. Kabisado ng tao yan. So, kawawa yung mga re-electionist. Kung kasama ka dyan, markado, malamang si Senator Joel Villanueva. Alam ng taong bayan kung paano bumoto ngayon, ho, mga bossing.